pinag-uusapan natin sa buong or pag-uusapan natin sa buong March ulit ay Divine Mind. So ito po yung career story. So when you are on mute, mas maganda po na basahin po natin ito or kung may pagkakataon po kayo na tumayo para talagang maramdaman ng Panginoon yung sincerity natin sa pagbabasa at pag-meditate ng kanyang salita. Tumayo po. Yan. So sa 1 Corinthians 2, 6:1-16, NLT version po. Yet when I am among mature believers, I do speak with words of wisdom, but not the kind of wisdom that belongs to this world or to the rulers of this world. We are soon forgotten. The wisdom we speak of is the mystery of God, His plan that was previously hidden, even though He made it for our ultimate glory before the world began. But the rulers of this world have not understood it. If they had, they would not have crucified our glorious Lord. That is what the scripture mean when they say. Sabi po dito, no eyes has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. Imagine niyo po, nam namin po natin itong sinasabi po ng scripture. Ulitin ko lang po, no eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. Verse 10, but it was to us that God revealed these things by His Spirit. For His Spirit searches out everything and shows us God's deep secret. No one can know a person's thought except the person's own spirit, and no one can know God's thought except God's own spirit. And we have received God's Spirit, not the world's spirit, so we can know the wonderful things God has really given us. Verse 13, when we tell you these things, we do not use words that come from human wisdom to explain spiritual truths. But people who aren't spiritual can't receive these truths from God's Spirit. It all sounds foolish to them. They can't understand it. For only those who are spiritual can understand what the Spirit is. Those who are spiritual can evaluate all things, but they themselves cannot be evaluated by others. For who can know the Lord's thought? For who can know the Lord's thought? Who knows enough to teach Him? But we understand these things, for we have the mind of Christ. So may the Lord add power to His mighty word this morning. At alam po natin na si Lord Holy Spirit po yung mangusap sa atin. Ano nga ba yung mga bagay na kailangan na ma-engrave sa heart natin sa mga word ng Lord ngayon? So this morning po, ang pag-uusapan po natin about the divine mind is number 1, the divine mind will guide us toward the truth. And number 2, yung buhay po na ang lagi pong naghahari ay ang Panginoon at kapag ang kanyang isipan ay nakatuon doon sa will ng Lord. Everything, lahat ng gagawin po natin ay dahil ito po ay practical. Hindi dahil sa gusto nating makipag-tagisan sa mundo, gusto nating mas lumamang tayo sa ibang tao. Hindi po. Kapag meron po tayong divine mind, ito po yung mga bagay na mangyayari mo sa atin. Yan. So ano nga po ba yung divine mind? So ito po, sabi po dito, having a divine mind will help you to become practical and guide you to live truthfully. So divine mind, sabi po ni Evan Mellenbasher, so hindi ko alam kung ano ba yung pagkakapronounce ko. Sabi ni Sir Evan, divine mind enforces health, guarantees strength, inspires with heavenly ideas, and feels life's measure with joy, peace, and love. And also, divine mind takes you to wonderful places of thoughts and experience. So yun pala po yung nagagawa kapag meron po tayong divine mind. Sabi po, it versus health, guarantees strength, and inspires, laging inspired po siya ng mga heavenly ideas. So ang mangyari po pala sa atin, hindi po tayo mag-human effort. Yan. At sabi pa dito, and feels like measures with joy, peace, and diba? How wonderful, diba? Magnificent is kung ang buhay natin at tayo po ay lagi ganun. Okay? Yan. So, guide us toward the truth. So, I would like to share to you po itong Matthew 7:13-14. Ang ginamit ko po ulit dito na version is Easy English Bible. Yan. Sabi po dito, go in through the narrow gate to get through life with God.
And there is a wide gate that is easy to go through. The wide path is easy to travel on. Many people find the wide gate, but it is the way to hell. It is difficult to go through the small gate, and it is difficult to walk on the narrow road. So nakikita po natin yung difference dito ng narrow at saka po ng wide gate. Sabi po dito, but when you go to that way, you will get through life. So when we go daw po sa narrow road, we will get through life. Not many people will find the narrow gate. So, grabe, ito pong scripture po na ito, madalas po ito ginagamit kapag kapag nag-gospel sharing po about salvation. Pero this time, bibigyan po tayo ng ibang perspective ng Panginoon sa ating mga believers na nakatanggap na kay Jesus Christ as Lord and Savior. So ano nga ba yung nangyayari sa ating mga Kristiyano when we choose the narrow gate or when we choose pa din yung wide path na sinasabi dito? Okay, so wide gate, sabi po dito, the wide gate is spacious and easy to follow. So, mas madalas po na, sabi po dito kasi the spacious and easy to follow. So, kahit na nakakalungkot po kahit na nakilala na natin po si Jesus Christ as Lord and Savior, Christians are tend to go pa rin or mas pipiliin niya yung wide gate. Bakit? Kasi akala niya na yung wide gate na yon will give her or him comfort. Pero hindi, kasi nga parang pag tinignan mo yung buhay na malayo dun sa mga responsibilities na inaakala niya, akala niya walang komplikasyon. Yung dahil nga sa sobrang lawak ng buhay na yun, ng path na yun, kadalasan po, ang nangyayari po sa isang tao, dahil sa lawak nga po ng lugar, ang nakikita niya lang po yung sarili niya. Hindi niya po nakikita yung nangyayari doon sa ibang tao, sa kung ano yung pangailangan ng iba. Kaya po, akala natin maganda siyang tingnan dahil nga feeling natin, hindi na lang, ito yung mga thoughts ko po dati kasi or ito po yung mga pinaniniwalaan ko before ko po talaga naintindihan kung ano po ba yung ibig sabihin ng pagiging Christian. So dati naisip ko, okay na yung maganda church. So Sunday natin ng church, Monday to Saturday, gagawin mo yung gusto mo. Yun po kasi yung gusto ng sabi nga ruler of this world. Makalimutan natin kung ano nga ba yung dapat na ginagawa natin na bilang Kristiyano. And sabi nga po dito, wide gate is popular. So ito sa buhay po natin, nakikita natin, lalo-lalo na sa social media, akala natin yung mga nakikita natin doon ay totoo at tama. Well, in fact, sabi nga po, ang social media, mas mataas po yung porsyento na hindi po totoo yung pinapakita. At ang nakakalungkot po sa panahon po natin ngayon, when we choose this path and we don't have the divine mind from the Lord, ang ginagawa po natin, naghahangad tayo ng mga bagay na meron sila. Hinahangad po natin yung kayamanan na meron sila, yung trabaho na meron sila. Nakakalimutan po natin kung sino po ba tayo sa Panginoon. Ano nga po ba yung mga gifts or talents na binigay niya po sa atin. So dahil po masyadong malawak, ang dami-dami po nating nakikita when we choose this path and when we forget the divine mind that we need every day bilang mga Kristiyano. Na masyado tayong nahupok. Kaya nga po, di ba, madalas sinasabi po ng ating pastor, yung social media kailangan hindi yan ginagamit kapag hindi yung sa oras na dun sa time na marami kang pagkakataon, kundi ginagamit yung social media for us to maging informed. Ginagamit siya sa mas maganda. Hindi po siya dapat tayo na-addict sa mga bagay na yan. Kasi aminin po natin, pag nahook po tayo sa YouTube, sa Facebook, na wala po naman po tayong goal, ay talagang naubos po yung oras po. Pero, yun nga, kapag may divine mind po tayo, ang tinuturo po sa atin ng Panginoon is yung bawat oras at minuto ng buhay natin, nagagamit natin para sa glory ng Panginoon. And number 3, the wide gate leads to destruction. Totoo po yun. Kasi nga, ang dami mong gustong gawin dahil sobrang lawak, feeling mo ang lawak-lawak ng mundo mo. Ang dami mong mga bagay na gustong i-explore without without even praying,
hindi natin tinatanong yung will ng Lord para sa atin. So that's why when we go to this kind of path, marami sa atin, in the end, akala natin magiging winner tayo, pero most of the time, or ito talaga yung mangyayari, we will have failures, regrets. Ang dami-dami po nating pwede pong, ang dami-daming mga bagay na sana pala ginawa mo, sinabi mo. Kasi nga, kapag andito ka sa path na ito, nakakalimutan mo na ang buhay mo ay sandali lang. Sabi nga sa Biblia, parang hamog lang yung buhay nating lahat dito. At wala po tayong pwedeng ipagmalaki sa path. Remember po, ah, nung panahon po nila Jesus Christ, makikita po natin, may mga tao talaga na nag-stand out at nakita po natin kung ano po yung naging fruit po nung pag-choose nila dito sa narrow gate na pag-uusapan natin. Remember po si Zacchaeus, di ba mayaman po siya, siya ay tax collector, mataas po yung position niya. Pwede naman po niya na i-invite na lang si Jesus or iutos dun sa mga helper niya na pumunta si Jesus sa kanila, pero hindi. Magbigay po siya ng effort, umakyat po siya sa puno. Kasi nakita po niya na walang kwenta ang buhay pag wala po si Jesus. Walang kwenta ang buhay kung ang sarili mo lang yung susundin mo at magpapakasasa ka doon sa akala nating kayamanan ng mundo, pero hindi pala. Di ba? Kapag nilasa po natin yung istorya niya, yung household niya at siya po ay nasa. Because he chose this narrow gate. So ano nga po ba itong narrow gate na ito? So makitid. So kailangan pala mag-diet tayo. Joke lang. So itong narrow gate na ito, sabi dito po is unpopular. Kasi nga, bakit nga ba natin nasasabing unpopular? So lahat ng dumadaan kasi dito or lahat ng nagtutungo po kasi dito ay mga tao na madalas nababash po sila, madalas kino-question po yung kanilang pamumuhay. Katulad po ng mga unang disipulo ni Jesus Christ. For example, dati po nung nasa Topacio pa po tayo, ang mga ministers po ng worship team, di ba po meron po music class. Nung unang saba ko po doon, akala ko ang daming sobrang magi-struggle ako kasi nga ang dami kong ang dami kong di naman ginagawa pero napaka-special sa akin ng mga weekends na hindi pala po tama yung ginagawa ko. At nung simula, syempre, parang maninibago ka, parang ayaw mo. Kasi nga, yung Saturday ko, dapat natutulog ka eh. Pero alam nyo, parang sarap pala kapag yung buong araw nyo po, or lahat ng araw po, itong buong isang linggo na to, ay nagamit po sa glory ng Panginoon. Makikita niyo po yung kaibahan at mas masasatisfied po kayo. So, perfect ba yung mga taong dumadaan sa narrow gate na ito? Hindi po. So, dahil po makitid yung daan, di ba, pag visualize po natin siya. Hindi po lahat ng tao perfect. Hindi po perfect ang lahat ng tao. And sometimes, sa mga nakaranas po, napiliin yung ganitong, tahakin yung ganitong path. May mga times talaga na nadadapa tayo. May mga times na gusto natin mag-push back. Pero ang beautiful po, or ang beauty ng nasa narrow gate ka, yung mga tao sa kapaligiran mo, they will help you na makatayo ka ulit. At ang kagandahan po kasi, dahil narrow yung path, at nakafocus ka doon sa divine will ng Lord at meron ka syempre divine mind kasi hindi mo maisip itong mga to eh. Alam niyo po, mas makikita niyo po yung mga tao nasa paligid niyo. Mas makikita mo po yung mga pangangailangan nila. Hindi mo na makikita yung sarili mo. Makikita mo lahat po eh. Makikita mo lahat. Makikita mo kung ano yung nangyayari. Kaya nga, dito po sa narrow gate na ito, ang mga tao na pinili yung ganito, they will read the Bible, they will pray, they will intercede for other people. Kasi po, nawawala na po yung pagiging selfish at napapalitan ng pagiging selfless. And ang nangyayari po, when we choose this path, naiiba po yung motive ng heart natin when it comes po doon sa kayamanan, kung paano, ano na nga ba yung
magiging benefits ng pagtatrabaho mo sa ibang tao. So dati nagtatrabaho ka for yourself, for your family. This time nakikita mo na kailangan pala ng ganitong tulong ng, for example sa SNJ sa atin, ng church, ng PNG, ng TMC, ng Baclaran, or ng Bicol. Di ba? Ang ganda-ganda po ang ganda-ganda po pag visualize po natin. Sabi dito, the narrow gate requires believers to leave many precious things. Ano nga ba yung mga precious things sa'yo? Ayan. So imagine mo, may joke kasi na sinabi dito. Totoo naman, na kapag nasa narrow gate ka or nasa narrow kang daanan, hindi mo kayang bitbitin yung refrigerator mo sa bahay. At sa ating mga Kristiyano, at even sa mga bisita po namin, even yung pride po, napakalaki po ng pride. Hindi po siya magkakasya doon sa narrow gate. Kaya nga po ang madadaan lang doon yung sarili mo lang po. So, nakakatuwa kasi yung path na ito, grabe po siya, napaka-life-changing po. So, mawawala na nga yung panlasa mo sa mga bagay na hindi naman kailangan, mga relasyon na hindi pala will ng Lord. Diba? Akala mo pagmamahal na pero hindi pala. Akala mo masaya na pero hindi pala kapag malayo ka sa Panginoon. Kaya nga, kapag tinanong mo yung sarili mo ngayon, Kristiyano ka man, o hindi ka pa nagkakaroon ng relationship kay Jesus, ano nga ba yung mga bagay na precious sa'yo at hanggang ngayon hindi mo binibitawan? Diba? Mas mayaman ka ba sa Panginoon? Mas malaki ba ikaw kaysa sa Diyos? Forever ka bang nasa mundo? Forever mo bang ma-possess yan? Diba naman, hindi naman po. Diba? So, I hope and I pray na kung ma-audit natin yung sarili natin mamaya after nitong mensahe ng i-try po natin or i-allow natin ang Panginoon to search our hearts and see kung ano nga ba yung mga bagay na nagiging dahilan kung bakit hindi tayo makaalaga bilang Kristiyano. Ano nga ba yung mga walls? Ano nga ba yung mga akala natin kailangan natin pero kailangan na palang bitawan? Kasi 'di ba pag ang hawak mo lang pag pag sa trabaho, pag pupunta ako doon kay Shaira, mas maganda pala kapag bag lang yung dala ko. Kasi may mga times ang dala-dala ko ay may backpack ako, meron akong um, body bag, meron pa akong tawag dito, inuman. So na-realize ko, hindi ko pala kailangan magdala ng inuman kasi may mga baso naman doon. 'Di ba? Kailangan lang natin maging practical. Kailangan lang natin makita na si Lord, bibigyan niya yung pangailangan. And the last bullet or point na gustong sabihin sa atin ng Panginoon, ito, the narrow gate leads to life. Diba? Sinabi po doon sa binasa natin kanina, the wide gate po leads to hell, but the narrow gate leads to life. Totoo naman po yun. Alam niyo po, kapag po pinili niyo po yung ganitong path, ang buhay po natin, hindi po tayo manghihinayang kailanman doon sa mga gagawin natin para sa Panginoon. Matututo po tayong magbigay. Hindi na po tayo magdadamot ng oras para sa ibang tao. Hindi na po tayo magdadamot ng pagmamahal. Because you know na yung buhay mo, the way ka magsalita, it will give life to others. Diba grabe po no kung gaano ka-amazing yung salita ng Diyos na manggagaling sa atin. Tapos ibibigay natin o sasabihin natin sa ibang tao. At napaka-amazing po nun. Hindi po yun hindi po yun pwedeng bilhin ng kahit gaano kalaking halaga. Hindi po yun mapapalitan ng mga bagay na ino-offer ng mundo na ito. Ayan. Yung second point na gusto sabihin sa atin ng Panginoon about ano nga po ba yung buhay na meron tayong divine mind. So it's practical. Napaka-practical po ng buhay kapag po meron tayong divine mind, kapag meron po tayong mind of Christ. Sabi po dito sa Hebrews 3:12-19, ang ginamit ko po ulit is Easy English Bible. Sabi po dito, so be careful, my Christian friends. Do not refuse to trust God. That would be a very bad thing to do. Do not turn away from God who lives forever. Instead, help each other to be strong every day. Kaya sabihin mo nga, I will help others every day to be strong. Sarili.
So dapat yun po yung laman ng puso't isipan talaga natin. Paano nga po ba ako makakatulong sa ibang tao? Ano, kung taga-SNJ ako, katulad ng mga pinag-uusapan namin nila Sherry, nila Pastor Sherry, paano nga ba ako makakatulong? Minsan kasi akala natin maliliit na bagay yung ginagawa natin, pero it will make a big impact sa buhay ng ibang tao, sa buong simbahan. Sabi dito, while that is still true, do not refuse to obey God. Ito po, bibigyan ko lang po ng emphasis ito. Do not think that sin will not hurt you. That is a lie. Pwede po bang pakibasa ninyo kahit while you are on mute? 1, 2, 3, go. Do not think that sin will not hurt you. That is a lie. So akala natin, di ba, ang sarap magkasala, akala natin. Kasi nga, andun yung galit, andun yung kirot, andun yung gusto natin gumante. Ang sarap, akala natin masarap, pero hindi. Hindi po siya masarap sa simula lang. Nadidisip po tayo ng dilim. So, SNJ at ang mga minamahal po namin mga bisita. While ikaw man ay nasa live, sa Zoom, or while you on demand, huwag po nating iisipin na simple lang po yung magkasala. Ang laki po ng impact nun sa buhay natin at sa buhay ng ibang tao. Malaki po yung damage na pwede pong mangyari sa atin at sa buhay po ng ibang tao. Remember po, before po tayo magkasala, di ba, katulad ng sinasabi po sa atin ni Pastor John, before po tayo magkasala, nag-i-struggle po tayo. Hindi po tayo agad na nagmumura, hindi po agad tayo nagsasalita ng mga bagay na hindi magaganda, hindi po tayo gumagawa agad ng mga bagay na hindi magaganda. Nag-i-struggle po tayo, nag-iisip tayo. So that time po, kapag nag-struggle ka, pumunta ka agad kay Lord, mag-pray ka po agad. At hilingin mo sa Panginoon, yung sinasabi ng Lord ngayon, divine mind. Tama ba yung iniisip ko? Tama ba yung sasabihin ko? Makakatulong ba yung mga bagay na gagawin ko? Diba? Minsan talaga pride, madalas talaga pride lang po talaga. Diba? Number 1 po kasi ang pride talaga na nagiging dahilan bakit po tayo nagkakasama. Verse 14, we must continue to trust Christ very well, as we did when we first believed in Him. So, I hope and pray, no, alam ko most of us nararanasan kapag disconnected tayo kay Lord, nararanasan yung parang wala nang spark. Wala na tayong spark doon sa kay Jesus o sa pagmamahal natin sa Panginoon. Pero hindi po totoo yun. Ang gagawin lang po natin, we will continue to trust Christ. Trust Christ very well. Sabi nga dito, as we did when we first believed in Him. Alam niyo po, isa po sa mga bagay na tinuturo po sa akin ng Diyos ngayon, mga a week ago, kasi sabi ko kay Lord, ayoko nang umulit-ulit doon sa kasalanan na meron ako. Ayoko nang umulit-ulit doon sa mga mistakes na ginagawa ko. Ano po ba yung tama kong gawin? Sabi ng Panginoon sa akin habang nakatingin ako sa kalangitan. Di ba? May drama pang gano'n. Nakikita ko ang bukhang liwa-liwa. Sabi ng Panginoon sa akin, i-treat mo yung araw mo na parang last day mo na. Alam ko po, hindi po ito bago sa ating lahat. Pero kapag po ginawa niyo po ito, grabe yung impact sa buhay po ninyo, yung magiging impact po sa buhay ninyo. So, kanina before po, pagkagising ko, sabi ko, Lord, alam ko naman ito yung papagawa mo, tulungan mo po ako. So, I would like to, I like to treat this day as last day ko, Lord, para po lahat ng gagawin ko today, magmula kanina sa worship, sa oras na ito at mamaya, ay magiging glorified sa Panginoon. Diba? Then sabi dito, then we will share in everything that is His. We have seen what the Bible says. Sabi dito, you must listen when you hear God speak today. Do not refuse to obey Him. Do not be like God's people many years ago when they turned against God. Yung sinasabi ko kasi dito is yung mga Israelita po na nakatawid po doon sa Red Sea at papunta po sila sa Promised Land. So pag binalikan po natin yung istorya na yun, ang sabi po doon, 40 days lang po sila dapat naglakbay para makarating sa Promised Land. At dahil po hindi po sila nakinig, hindi po nila hiniling yung will ng Lord. Ang nangyari po, nung panahon nila Moses, hindi po, 40 years bago narating yung Promised Land. Tapos po, yung mga adult population po nung time na yun, namatay na lang na hindi nila nakita yung Promised Land. And even,
Moses himself. Hindi po niya nakita. Sa verse 16, who were those people who heard God speak? All of them were the people that Moses led away from Egypt. They heard God's message, but they refused to obey. So, kapag pumalayo po yung utak natin sa Panginoon, kapag ang laman po ng utak natin everyday ay puro basura, ito po yung mangyayari sa atin. Pag hindi po natin hinayaan na i-take over ng Lord yung buhay po natin, kung paano tayo mag-isip, kung paano po tayo magsalita, kung paano po tayo gumawa, ito po yung mangyayari sa atin. Hindi po natin mamamaximize yung buhay natin. Hindi natin mararating yung promised land na alam naman natin nag-aantay sa atin. Sabi, who was God angry with 40 years? Diba? Katulad ng sinabi ko kanina, kinano kanina. He was angry with those same people. They did what was wrong. So they died and their bodies remained in the wilderness. God promised to punish them because they refused to obey Him. He said, they will never arrive in my special place of rest. So we must be careful ourselves. Those people did not trust God. As a result, they never arrived in God's special place. So, yung pagkakaroon po ng divine mind, it's practical. Paano po ba nangyayari yun? Sabi po dito, listen, obey, listen, obey. So, yun lang po yung gagawin natin. So, hindi natin kailangan komplikahin yung buhay natin. Sa kapwa Kristiyano dito, alam naman natin yung tama. So, we will read the Bible, we will pray and intercede. Diba? We will do our ministries. And that's it. I hope kung isa ka sa mga nag-struggle ngayon or isa ka sa mga gustong bumalik sa Panginoon ngayon, ito yung pagkakataon na narinig mo yung sinasabi or mensahe ng Panginoon. Hindi ito aksidente na naririnig mo ngayon. Kasi gustong-gusto ng Lord na bumalik ka. Gustong-gusto ng Lord tayong lahat ay hindi tayo mamamatay na lang katulad ng mga Israelita na hindi nakinig sa Panginoon. Sabi dito, 3 puntos po. You must listen when you hear God speak today. Do not refuse to obey Him. And do not turn against God. Kasi nga po, alam niyo po, naranasan ko po kasi kalabanan ng Diyos pero hindi po siya masarap. Naranasan ko po na hindi makinig sa Panginoon. Naranasan ko na mag-refuse at hindi po mag-obey sa Kanya. Ang hirap-hirap po. Akala natin nakalaya tayo doon sa mga responsibilities, pero hindi. Hindi po tayo makakalaya, mas lalo pa po tayo makukulong. So, I hope and I pray na when God speak you today, pakinggan mo siya. Ano nga ba yung mga bagay na gusto niyang ipagawa sa'yo? Ano yung mga bagay na gusto niyang sabihin mo sa mga mahal mo sa buhay? Sa mga taong malapit sa'yo? And remember po na pakibasa nga po while you are on mute. Sabi po sa Hebrews 9:27, every person must die once. After death, God will judge each person. So we will die once, church. We will die once sa aming mga bisita ngayon. Yes, mamamatay po tayo ng isang beses. Na after noon, wala na po. Wala na tayong pagkakataon to share the gospel. Wala na po tayong pagkakataon to accept Jesus as Lord and Savior at magkaroon ng relationship sa Kanya. Kaya nga po, di ba sabi po ni David, di ba sabi niya kay Lord, Lord, tulungan mo ako to count my days para hindi po ako nawawala doon sa path na gusto mo. And people who have divine minds, ito po yung laging nasa isip na napakaikli ng buhay. Alam niyo po, nung namatay po yung mama ko, mas lalo ko pong na-appreciate, mas lalo ko pong naintindihan na napakaikli ng buhay. At yung span po ng buhay na yun, marami ka po pwedeng gawin. Yung ilang taon mo hanggang 6 years old ka, ang dami-dami mong pwedeng gawin for the Lord at para sa ibang tao. So I hope and I pray na from today forward, every time na magkakaroon ng mga desisyon, mga pagkakataon na kailangan natin gumawa o magsalita, let's ask the Lord na, Lord, gusto ko po ng divine mind. Gusto ko po, Lord, ng mind like katulad po ng kay Jesus, para hindi po tayo magkamali. At po, hindi po tayo magkakaroon ng maraming regret sa buhay. Kasi ang sakit-sakit po nun kapag marami kang naging regret. Di ba, may mga times nararanasan natin, what more? Kung nandun ka na sa finish line ng buhay,
Tapos marami ka pa palang kailangan gawin, sabihin. Marami ka pa palang kailangan ng sabihan ng I love you. Marami ka pa palang kailangan ma-sharean about kay Jesus, pero hindi mo ginawa. With that, tara po, let us close in prayer. Hallelujah. Hallelujah. Oh Heavenly Father, we thank you for your message today. Gawin niyo po, Panginoon, na maging mataba po ang aming mga puso, Panginoon, para maging matabang lupa po ang aming mga puso. Para bawat words mo, Lord, may engrave sa puso namin, matatanim sa aming mga puso, at magbe-bear fruit po ito ng fruits. Lord, salamat because there is salvation. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin na yung pagmamahal mo, yung buhay na walang hanggan ay libre-libre. Kaya po, hindi po mahirap na masave, hindi po mahirap na magkaroon po ng relationship sa iyo, Jesus Christ. At sa mga bisita po namin na nakikinig at nanonood po ngayon, kung alam mo po na wala ka pa po talagang relationship kay Jesus, napakadali lang po na magkaroon. Ang gagawin mo lang, at para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, ang gagawin mo lang sa oras na ito habang ikaw ay nakapikit at nananalangin, iisipin mo lang lahat ng mga kasalanang nagawa mo kahit yung mga naaalala mo. At iingin mo lang tawad sa Panginoon. At pagkatapos po nun, kapag nasabi mo na po, na-confess mo na po yung mga kasalanan na nagawa mo, ikaw ay mag-thank you kay Lord dahil ikaw ay pinatawad niya. At sundan mo lang po ang panalangin na ito. Sabihin mo, Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay ko. At magmula ngayon, ikaw na po ang siyang maghari dito sa puso ko. At sabihin mo, Amen. Ibig sabihin ng Amen na yon, na kapag ikaw ay namatay, ikaw ay ligtas na at may enjoy mo yung paradise ng heaven. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga tao, Lord, na tumanggap sa iyo. Alam po namin, nasabi mo nga, Lord, na kapag may isang kaluluwa na tumanggap sa iyo, kayo po ay nagse-celebrate yan sa heaven. At kami po, Panginoon, na mga anak mo, Lord, mga Kristiyanong Panginoon, na nabubuhay ngayon. We pray, Lord, na mas maging mapanuri kami, Lord, sa lahat ng bagay na tinitingnan namin. And we are asking, Lord, for that divine mind, Lord, na magko-control po ng aming puso, ng aming katawan. At magiging dahilan, Panginoon, para po makapunta kami doon sa promised land na pinangako mo sa amin. Maraming salamat. We give you glory, honor, power, and praise now and forever in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po sa mga nakasama po namin ngayong araw na ito. And every Sunday po, meron po ganito, worship service sa Zoom. At kung hindi po wala po kayong Zoom or hindi po kaya na maka-join sa Zoom, meron po tayo naka-live sa YouTube at saka sa Facebook po. So maraming salamat po and may God bless us.